guys! Welcome to my YouTube channel. It's me again, Sandra. So, sa video na to, share ko sa inyo yung scoliosis story ko. So, paano nga ako nagkaroon ng scoliosis? And, nasa family ba namin to? Or inborn ba siya? So, i-share ko sa inyo kung paano. Ngayon kasi, hindi ko alam na meron talaga akong scoliosis. So, nangyari dito, second year high school ata ako noon. Mga 2008 ako nagkaroon ng scoliosis. Kasi napansin ko, habang natingin ako sa salamin, titignan ko yung balakang ko or yung tiyan ko kasi nag-exercise ako that time. Titignan ko, sabi ko, kung may progress na ba yung pagpapayat ko noon. Then, ang nangyari doon is yung balakang ko, hindi siya pantay. So, yun dito sa gilid, bali may sobrang curve siya. Dito, hindi naman gaano. Sa left side, yung sobrang curve. Then, sa right side, hindi naman gaano. So, ang nangyari dito, pina-check up namin dito sa Osmon, Hospital ng Muntinlupa. Sinabi ng Hospital ng Muntinlupa, in-x-ray ako. Then, ang findings is, meron akong mild dextroscoliosis. So, nag-therapy ako ng mga 5 session. After no, nag-exercise din ako sa bahay. Ginagawa ko yung mga tinuro sa akin dun sa hospital. Then, after a year, parang siguro tamad na ako. Natigilan ko na yung pag-exercise ko dun sa likod ko. Then, every time na magpapa-check up ako magpapa-x-ray dahil sa kailangan sa requirement sa office, sa trabaho, ang nangyayari, lagi naman lagi mild dextroscoliosis, pero every x-ray ko, nadadagdagan yung degree. Yung degree niya na parang, hindi naman siya ganun kalala. Parang okay lang naman siya, pero minsan talaga sumasakit yung likod ko, nangangalay, then nararamdaman ko minsan yung parang pag-lock ng likod mo, kapag mali yung galaw mo, parang biglang, nakaupo ka, bigla kang may kukunin sa baba, na biglaan, doon mararamdaman mo minsan, sobrang sakit talaga. Then, after nun, nitong year lang na to, then itong 2019 lang po, mayroon kasi kaming annual medical sa opisina. Ang findings po doon sa x-ray ko is moderate dextroscoliosis na. Ang nangyari, papakita ko sa inyo mamaya yung picture, ang nangyari, yung curve ko, parang lumala siya kasi nilagyan na ng marka. Tapos, ang pina-check up namin dito sa doktor namin, kay Dr. Genesis. Papakilala ko siya sa inyo mamaya para malaman nyo kung ano yung mga do's and don'ts. Tapos, ang makikita nyo po doon kung paano din yung ginagawa sa aking therapy para umayos yung likod ko po. Then, balik tayo dun sa findings sa akin na moderate dextroscoliosis. Then, sabi ko, bakit ganito? Iba na yung findings sa akin. Kasi before, lahat ng x-ray ko, lagi siyang mild scoliosis lang. Then, ngayon, naging moderate. Then, pina-check nga ni mama yung x-ray ko dun kay Dr. Genesis. Later, papakilala ko siya sa inyo para malaman nyo kung ano yung mga do's and don'ts kapag may scoliosis tayo. Pero iba't ibang cases pa rin kasi yun. Actually, kasi yung kapatid ko, dun rin siya nagpapa-therapy. Yung kapatid ko, 3 session na siya bago ko magpa-check dun. Kasi, sabi ko, baka dahil dun sa likod ko, kaya minsan pigil yung hininga ko. Minsan, gaganan ako ng hinga. Kasi nga, parang hindi ako makahinga. Then, kahit kakala ko may sakit ako sa puso, kasi nga, minsan konting lakad lang, hingal na ako, parang pagod na pagod ako, ganyan. Then, pina-check up ko kay Dr. Genesis. And sabi nga niya sa akin, it's because, dahil nga may scoliosis ako. So, explain niya sa inyo mamaya. Ang mangyayari, papakita ko sa inyo yung therapy na ginagawa sa akin. Yung session, actually, pang 3rd session ko na today. Then, papakita ko sa inyo yung video mamaya. Magki 3 o'clock na pala. Pupunta ako ngayon sa Bayanan, sa clinic ni Dr. Genesis para i-therapy ako. So, tara! Sa tayo sa
process din po siya. Ay, pinamatay. Okay lang yan. Pinipin mo yung screen. Alin doon ito? Oo, wala kang pipindot sa iba. Record pa rin yun. Papakita mo nga itong stand. Hindi nakakakurente. Huwag ka magsalita, bawal yata. Alignment ko. Baka ito po ka lang dito. Kaya kahit ito. Ba't nakakakurente ka dito? Oo, inaano kasi natin yung alignment ko sa loob ng apektado na sa loob. Ano gano'n? Ano yung kaway ka? Ano yung kaway ka? Oo. Ground. So, ano daw, mataas yung uritan. Kasi para Malikot. yan o. Ano ang camera? Lalapit. Ang alignment niya from here dapat steady hanggang dito. Sa kanya, mali.
umano na dito, Lumihis na na. misalign dito. Oh. Tapos, condition niya kita mo malayo. Ayaw. Malayo, di ba? Ito yung normal eh. This is the normal line. Oh. Tama ba? Yung straight, tingnan mo. Mali oh. Ito yung straight dapat. Lumihis nga. Lumihis. So, dito yung problem. So, yung dalawa yung problem. Ba't dito siya may uka to? Oo, dito. Kaya yun yung ina-align natin. Na, ayan, ito yung straight line from the lumbar. Na, so isang finger ang mas grabe yung sa kapatid niya. S talaga yun eh. Ito yung center. Center yan, ha? Ayan yung center. Wala. Dapat ganun siya. Ganun talaga. Lihis talaga. Lihis talaga. Ayan yung ina-align niya. So Nakapan- pag ganyan, walang session. Pero kailangan natin ng 14 kung patuloy yung pagtaas ng uric acid. Kaya Kailangan- sabi ko minum ka na nung Na- walo yung minimum, maximum yan, 14 session. Pero magtutulungan nga tayo dalawa tayo mag-iis. So nakadalawang session pa pa lang. Ngayon, bago tayo na-align. Siguro kung nag-start tayo mag-align nung ano. Nung umpisa pa lang. Oo, nung mag-umpisa pa lang tayo. Lalo na dito sa condition mo ng lumbar. Maduminis kasi siya. Lumilis nga talaga yung spine mo, nakaganon. Gumano no. Kasama yung alignment, pang-alignment. Kasama ang maliliit na possible symptoms dito sa thoracic 6, T6. Many patients have condition related to the stomach or related. Minsan, mabagal ang metabolism. Kaya tumaba ka ba ngayon? Stomach Ay, uric ba yun? May uric acid ka? Stomach, how to function properly. So, ito yung inaano natin para maiwasan mo. May heartburn ka ba? Minsan, yung bang parang... Minsan. Oh, Sila sa yun yung mga papalpitin. So, that's it. Yung ating kailangan. Yan natin. Ngayon yung pag-stand up. Oo, yan, at least 8 to 14 sessions. Experience the manipulation therapy by using this ultrasonic spine manipulation, balancing, stimulation, traction for bone set reactions. The proper stimulation is connected to the spine to release all kinds of muscle soreness, bone set applications from cervical bones, thoracic, and lumbar area. Experience the total harmonious assessment by using this ultrasonic high technology manipulation of spine. Okay, God be day to all of you. Welcome to the world of wellness. The manipulation of spine. Manipulative treatment by using the bone set reactions that connect into our body system. Number one, based on our Turing application, the condition of spine is related to our vital organs.
So I am Dr. Shipujo, Genesis, at your service. We're having a sample to treat the T6 that's based on the Turing result based to analysis from Miss Yang Was. T6, thoracic 6. When T6 is out alignment, many patients have condition relating to the stomach abscess. Minsan nagkakaroon tayo ng mga stomach abscess, the nerves that run through T6 control and obstruct the stomach, how to function properly. So if you're suffering back pain, simple back pain, that's a simple back pain that connect into our spinal plate and to full spinal column, including also from the cervical bones, occipital bones, axis, cervical vertebra, thoracic vertebra, and lumbar vertebra. If there is any pressure of these nerves, the stomach can create symptoms such as indigestion, mahirap tumunaw ng pagkain, nervous stomach, or even heartburn, acidosis, stomach upset, gastritis, and any kind of pain reaction that related into our spine. So this is a simple application. Ang method of treatment na ginagawa namin is number 1, the manipulation of spine. Number 2, the balancing. Number 3, the stimulation and the ultrasonic manipulation. And the last one is traction and bone setting. So by using my laser application, this is like an acupuncture, but this one is laser, non-invasive, to connect the system of in between of the vertebra, that what we call cartilage. It's like a small pinpoint by using the needle, but this one laser needle. Okay, and we have also this one like an biomagnet acupuncture. You have a point. Like this one is a modern acupuncture para magkaroon ng proper oxygenation sa buong vertebra. So ang coins hindi na magnet, but this one is 3,600 horsepower na kinoconnect mismo natin sa specific meridian points in between the vertebra, that what we call cartilage, para maayos mabone set natin yun. Kung merong problem, for example, pinch nerve, scoliosis, kyphosis, and lordosis. The kyphosis is here, scoliosis in between from the vertebra and the spinal plate, and lordosis is from the lower extremities, the lower back, from lumbar to the pelvic. Saan ba nakukuha itong scoliosis? Ang scoliosis is, number 1, that's genetic from the family. Yung iba nakukuha nila sa mga improper movement, mga lifestyle, the do's and don'ts. Okay, number 1, you need to, para mapuno yung calcium and iron, mas maganda marami kang iron and calcium para maprotection na ng buong spinal column. So ngayon sa mga do's and don'ts natin, bawal sa mga sports activity, mga strenuous workout, like biking, weightlifting, jogging, running, fun run, massage. Pero gagaling pa po yung scoliosis? Ang scoliosis is depends to dun sa pasyente. Kailangan may cooperation, mas mabilis yung paggaling para mai-align uli natin. Kaya tawag sa amin, ako, bone set. Bone setting natin yung bone setter. So, para mai-align uli yung buto. Po, Doc, thank you po. Thank you. Thank you. Thank you.
Picture tayo, Doc. So, that's all for today. Sana may nakatutunan po kayo sa video na to. And kapag may mga tanong po kayo, please comment down below. And don't forget to like